Hindi natin ito pwedeng patagalin. Sa katulad nila na walang pinag-aralan, mahirap lamang na tao, isang kahig, isang tuka, stressful masyado yan. Pulis na nag-set up sa isang Lalamove rider, hinatulan na. Grabe kayo, kaya ng dibdib nyo yan. Pamilyadong tao. Kapatid, mawalang galang sa'yo, Tiger. Yes, Tiger. Di ba ang SOP, tatanungin kung may abogado siya o wala? Yes po. Mga kababayan, sa video natin kahapon makikita natin kung paano tumakbo ang isang kawawang Lalamove rider kay Kernel Busita para isumbong ang isang pulis na nag-set up sa kanya para ipakulong siya. Hindi ako judgmental pero very clear, set up yan. Sa katulad nilang hindi nakapag-aral, yung pinag-uusapan natin, hindi nila maintindihan. Kaya naman, agad na nakialam si Kernel Busita at sumugod sa istasyon ng pulis para questionin ang ginawa niya. Grabe kayo, kaya ng dibdib nyo yan. Pamilyadong tao. At ano ang naging resolusyon? Pinapapunta lang naman lahat ni Busita sa prosecution office ang mga tiwaling pulis na to. Epe, with your personnel and arrested person and his family, punta tayo sa prosecutor's office. Alam ko nakaka-stress yung nag-i-stay kayo sa police station. Sobra po. Dahil masakit sa inyo yung dinanas ninyo. Stressful masyado yon. Malinaw sa'yo? Opo. Tara, panuorin natin ang kabuuang video. Walang personalan, no? Pa-like naman ang video at i-subscribe nyo na rin ang channel ko mga kababayan. Salamat! Hindi natin ito pwedeng patagalin. Sa katulad nila na walang pinag-aralan, mahirap lamang na tao, isang kahig, isang tuka, stressful masyado yan. Dahil wala kayong maipakitang resolution, Hepe, with your personnel and arrested person and his family, punta tayo sa prosecutor's office. Walang violation doon. Tama ba, Tony? O kaya? Si Chief Joe Trujillo po. Boss, Sige po, sige. good morning. May kasama ako, ha. By the way, Chief, public service, ha? Wala namang usapang personal, Yes, no? po. As usual, naka-video tayo. Well, no problem po. Kasama ko yung mga kaibigan natin, Pau Lawyers. Yes, sige po. Kasama ko yung IAS, Police. Oo. Kasi, Chief, tumawag sa akin yung pamilya nitong rider. More than ilang days na? 1 week na po. 1 week na. Kami na attorney ng PAO lawyers galing sa station. So far, wala silang maipresent na resolution. Nandun lang sila sa police station. That's why nandito kami to check anong status nung sinasabing isinampang kaso. Sino ang piskal mo? Hindi ko po kalala kung sino ang ready. Kapatid, mawalang galang sa'yo, Tiger. Yes, Tiger. Di ba ang SOP, tatanungin kung may abogado siya o wala? Yes po, tinanong ko po siya. Ito po kasi Tiger, unang-una, pag mag-request kami, tinitingnan namin ang kaso kung meron kami tatlong kategorya. Unang-una, ito ba ay summary investigation? Ito ba ay expedited preliminary investigation? O ito ba ay regular na preliminary investigation? No? So meron tayong tatlong categories. Itong sa kanya po, ay pumapatak ito ng summary investigation. Nung tinignan ko ang kanyang kaso, violation ng Section 27 ng RA 9147, ang parusa sa kanya dito ay pagkakakulong ng 10 araw hanggang 1 buwan. So mabilisan ito. Hindi ito yung na talagang tatagal ng gusto. Dahil yan ay nandyan na naisampa na ang kaso. Naisampa na itong kaso noong June 5. Ngayon kung may resolution na at ito'y na-file, pwede na po kayong mag-piyansa. Sinabi ko po sa kanya yan, Sir, meron po pa kayong certificate of indigency para mapababa yung piyansa. Kasi kapag may certificate of indigency, pinaliwanag ko po Opo, sa yan, opo. Natatandaan ko po yun. ang Pinaliwanag. magiging piyansa niyang pinakamalaki ay 10,000. Opo. Or kung mas maliit doon, halimbawa kung ang nakalagay na piyansa, katulad dito ay 12,000. At magsasubmit ka ng certificate of indigency, magiging 6,000 na lang po ito. Opo. Pinaliwanag ko sa kanya, Sir, nasabi mo sa akin na kayo ay delivery rider lang. Kung ito ay may file na sa korte,
gagawin niyo lang po yung depensa. Di ba nasabi ko? Opo, tama sa po. korte. Opo, tama po. Ngayon po, kung wala kayong abogado, may libre po tayong abogado sa PAW. Siya po ang magiging abogado niyo. Ito, may binubuhay kasi na 6 na bata, 6 na anak. Kaya ang concern ko, yung legal na pinakamabilis. Simula nung June 5 pa lang, pwede na po kayo magpensa kasi nandun na iyon. Attorney, ako may lakad pa sa Kongreso. Bibigyan ko ng pampiyansa. Sinong pwedeng mag-assist? Okay, kasi may nahabol akong oras. Alam ko, hindi kayo pwedeng tumanggap ng pera. Magbibigay ako ng cash, aalalayan nyo na lang. Wala naman labag sa batas doon, no? Kasi gusto kong linawin sa inyo kung bakit nire-request ko sa katulad nilang hindi nakapag-aral, yung pinag-uusapan natin, hindi nila maintindihan. Sama po namin ang Oo, ganun na lang. I-assume natin na ma-approve yung reduction ng bail. So, 6,000. Ilang araw ka nang wala nga na buhay? 6 days po ngayon. Bibigyan na lang kita ng 6,000 plus 6,000 pampiyansa. Di 12,000. Dagdagan ko ng 3,000. Di 15,000. Brother Matt, bigyan mo ng 15,000 yan. Ay kung yun nga pala po tungkol sa motor ko na kuha, ano po pwedeng ikuha doon para ma-release din po? Attorney, yung motor niya, hindi pa marirelease yun. May motion to release po, kailangan ng request po yun, na motion to release motor vehicle. May mga proseso din po nun. Oo nga, may proseso yun, pero gaano katagal yun? I-assist din po ng abogado na handling po yun. Kayo na mag-assist. Kasi nasa court pa rin po. Kailangan po po namin ng certificate na na-impound sa kanila. Tapos po ay mga ORCR, picture po. Kagagawa pa po ng affidavit. Sa inyo na Ano pangalan. ba yung tawag? Hindi po. Kapag 12,000 yung bail, halimbawa, hindi na-approve, sabihan mo ako sa office. Sige po. O, misis, tawag mo. Maraming Senator na yung mag-assist sa inyo. And, yes, ang gusto ko mag-cooperate kayo. Hindi ko kayo inoobliga. Ang hinihiling ko sa inyo, mag-cooperate kayo. Magbigay kayo ng statement sa IAS Opo. para maimbestigahan. Opo. At kung may makita sila na mali na trabaho ng pulis, Opo. mabigyan ng administrative sanction. Opo. Opo. Okay? Opo ko. Umaasa tayo na sa tulong ng mga PAW lawyers, ma-release agad yung motorsiklo. Opo. Kasi yung po pang hanap buhay ko. Okay? Kung Kapag hindi pa marirelease yung motorsiklo nyo, pinaka-the best, umuwi na muna kayo. Tawagan lang tayo. Pwede rin akong makipag-coordinate kay attorney para hindi sayang yung oras nyo. Alam ko, nakaka-stress yung nag-i-stay kayo sa police station. Sobra po. Dahil masakit sa inyo yung dinanas ninyo. Stressful masyado yon. Malinaw sa'yo. Opo. Ngayon, habang wala kang motorsiklo, di wala kang hanap buhay. Sagot ko yung wala mong sweldo. Salamat po ko. Basta ang gusto ko lang, sa ngalan ng batas, mag-cooperate ka. Sige po. Okay? Opo. Ganun lang kasimple yun. Walang personalan, no? Ang request ko lang sa PAW, pare-pareho naman tayong Pilipino. Hindi naman tayo magkakaaway. Pero pag may nakita kayong mali, ang request ko lang, sampahan nyo ng kaso kung kinakailangan. Tama ba? Lagi po kami ganun. Oo, kasi ang interest lang natin dito, yung mali, may tama. Para kung may mali, huwag nang maulit na may nasasakripisyo. At sa parte ng administrative naman, may iyas. Ang interest lang natin dito, kung makita na may pagkakamali ang pulis, mapatawan ng kakulang parusa para huwag nang maulit pa. Oo, so yon, salamat sa mga PAW lawyers and Tiger. Chief, salamat. Thank you very much. Nice Oo. meeting you. Salamat, Tiger. Attorney, salamat. Partner?
So, tawagan na lang tayo. Kaya ngayon, abangan natin kung ano ang magiging resulta ng investigasyon. Mapapatunayan ba ang alegasyon ng pagse-set up? May mga pulis bang haharap sa pananagutan? O baka naman nagkaroon ng ibang resulta matapos suriin ang lahat ng ebidensya? Ang isang bagay lang ang malinaw. Dapat lumabas ang katotohanan. At kung may nagkamali, dapat managot kahit sino pa siya. Kung gusto ninyo ng updates tungkol sa kasong ito, i-like ang video, mag-subscribe at i-comment ang inyong opinyon. At tandaan, hindi dapat natatapos sa social media ang hustisya. Dapat dumaan ito sa tamang proseso.